Sa hirap ng buhay, marami sa mga Pilipino madalas kapusin ng budget. Kaya naman ang mga taga-Bataan tinagurian ng alternatibong paraan kung paano sila kumita ng ekstrang pera. May report si Benedict Galasan. Karamihan sa ating mga Pinoy ay namamasukan at walang sariling pinagkakitaan. Kaya naman sa Go Negosyo na isinagawa dito sa Bataan, binigyang kaalaman ng mga Bataenyo kung papaano kikita sa sariling negosyo, small time o big time businessman. Naging panauhin si Pangulong Arroyo kung saan nagbigay ng suporta at kasabay na ipinaliwanag ang climate change. Hinikayat niya ang mga namumuhunan na mag-isip ng negosyong makakatulong sa kalikasan. Iba't ibang mga maliit na negosyo na pwedeng lumaki pagkatapos na nagsasagip sa ating kalikasan kontra sa climate change. Magandang tiyempo ito para kay Governor Tet Garcia. Sa ngayon kasi ay naisabatas na ang pagko-convert sa Bataan Export Processing Zone bilang isang export processing zone with free port. Oportunidad ito lalo na sa mga taga-Bataan, di lang sa trabaho, maging sa negosyo. With the free port, nakikita natin that it will help the government create 2 million jobs a year, and here in Bataan, dyan mapupunta lahat dyan. Ganun pa man, marami pa rin sa ating mga kababayan ang mas pinipiling mga ibang bansa na umabot na sa kulang 2 milyong Pilipino noong nakaraang taon. Samantala, patuloy naman ang pangungumbinsi ng mga opisyal ng gobyerno na magtrabaho at mamuhunan sa sariling bayan. Kaakibat ng puhunan at kaalaman, kailangan pa rin ng sipag at tiyaga para sa maunlad na pagkakitaan. Benedict Galasan para sa UNCB News Worldwide, at ito ang balita.